Ang topic natin ngayon, itong tungkol sa sinabi ni dating Chief Justice Lourdes Maria Lourdes Sereno, dating Chief Justice ng Korte Suprema. Alam naman natin ang nangyari kay Maria Lourdes Sereno. Panahon ni Duterte, ginawan talaga ng paraan ni Duterte na matanggal sa pagka-Chief Justice itong si Maria Lourdes Sereno. Kasi kung siya yung Chief Justice nung panahon ng tukhang ni Duterte, ay sigurado haharangin ng Korte Suprema. Maraming mga kaso na makakarating sa Korte Suprema. Halimbawa, yung mga kaso na ganyan, pag si Chief Justice Maria Lourdes Sereno pa ang CJ noon o Chief Justice, mamumroblema si Duterte. Magiging sakit ng ulo niya. Kaya ginawan talaga ng paraan ni Duterte na matanggal si Maria Lourdes Sereno noon. Nagamit noon ni Duterte na yung within kasi noon sa Korte Suprema, matindi yung mga mayroong crack within sa Supreme Court. May power struggle sa loob. Ay siyempre si Maria Lourdes Sereno, appointee yan ni Pinoy. Tapos ang background ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, hindi siya galing sa judiciary talaga. Galing siya sa academe. Sa UP College of Law. Pagkatapos galing sa UP College of Law, inappoint na siya ni Pinoy bilang Chief Justice. Ay siyempre, hindi yan nagustuhan ng mga kasamahan niya, yung mga senior sa kanya. Tulad nila yung dating Associate Justice si De Castro. Yun, mainit ang dugo noon kay Maria Lourdes Sereno. Gayon din sila yung dating Associate Justice Tiham. Marami pa. Nagkasundo yung karamihan ng mga justices ng Korte Suprema noon na pinagkaisahan nila na matanggal si Sereno. Siyempre, alam nila na ang presidente gusto talagang matanggal si Chief Justice Sereno. Pero, malinaw naman kasi sa konstitusyon, pwede lang matanggal ang justice ng Korte Suprema, lalo pat ang Chief Justice, sa pamamagitan ng impeachment. Yan yung nakalagay sa konstitusyon. Malinaw yan. Impeachable officials ang justices ng Korte Suprema. Katulad nung panahon, pinag-initan din noon si dating Chief Justice Hilario Davide. In-impeach noon. Pero hindi naman natuloy, hindi naman umubra. Hindi nakuha yung required number of votes para ma-impeach si Chief Justice si Chief Justice Davide noong panahon. Ngayon, kapanahon ni Duterte, alam nilang mahihirapan sila sa impeachment kasi kahit makalusot sa Kamara, pagdating sa Senado, karamihan ng senador hindi papayag na matanggal si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kaya ang ginawa noon, ang Solicitor General noon ay si Calida, ginawa nila ng paraan noon, gumamit sila ng ibang paraan, co-warranto. Pero sa totoo, ano yon? Alanganin yung pagkakagamit ng co-warranto. Kasi napakalinaw naman sa konstitusyon, matatanggal mo lang ang Chief Justice o ang Justices ng Korte Suprema, impeachment. Ang ginawa nila, ginamit nila co-warranto. Ngayon sa co-warranto, yung mga members lang ng Korte Suprema ang magdi-decide. Ay siyempre, karamihan ng members ng Korte Suprema, mainit ang dugo kay Sereno. Dahil nga appointee ito ni Pinoy, hindi nila nagustuhan yon. Pagpasok ni Duterte, nung nalaman nila na gusto ni Duterte sipain si Maria Lourdes Sereno, nagkaisa na ngayon yung karamihan ng mga justices ng Korte Suprema. Kaya napolitika si Maria Lourdes Sereno. Pero ngayon, sa interview sa kanya ni Karen Davila, napatawad niya na daw si Duterte. Napatawad niya na raw yung may kagagawan sa kanya, yung pagsibak sa kanya, sa pamamaraan ng hindi impeachment, kundi co-warranto. Pero pag-usapan natin to, natanong din si Sereno ni Karen Davila, ano po bang masasabi mo tungkol sa kaso ni Bato de la Rosa at sa ni Duterte sa ICC? Alam niyo kung anong sabi ni Maria Lourdes Sereno? Ang sabi ni Sereno, si Bato de la Rosa, kung mahal niya si Duterte, ito yun kung mahal daw ni Bato de la Rosa si Duterte, kung concerned talaga siya kay Duterte na
Matanda na ito, may sakit na. Gusto niya na siya na lang ang sumalo, akuin niya na ang lahat ng responsibilidad. Kumbaga palabasin ni Bato, hindi inutos sa kanya ni Duterte. Ginawa niya na lang yon bilang PNP chief. Siya ang mastermind talaga. Parang ganun ang gawin dapat ni Bato. Kapag ganun ang ginawa ni Bato ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno, makakalibre si Duterte. O yun, makakalaya si Duterte kung magsasakripisyo raw si Bato ayon kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Anong klaseng sakripisyo? Kaakuin niya na siya ang mastermind. Hindi involved ang president doon si Duterte doon sa mga pagpatay sa war on drugs. Kaya lang ang tanong, sa tingin nyo ba tanggapin kaya ni Bato yun? Sa tingin nyo kaya tanggapin naman ni Bato yun? Kaya bang gawin ni Bato yung ganong supreme sacrifice? Sa tingin nyo mga kabunyo? Ito kasi yung sinabi ni Maria Lourdes Sereno. Pabasa ko sa inyo. Ayan. Sabi ni Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Sereno. O yan. Kita nyo, mga kabunyog? Kumbaga, pwedeng mapalibre ni Bato si Duterte kung ititake niya, tatanggapin niya yung responsibilidad doon sa mga pagpatay sa war on drugs. Kumbaga, aminin niya na, siya na lang ang umako. Total, si Duterte, matanda na, sakitin pa, kung nagmamalasakit siya kay Duterte, ang sabi ni Sereno, Bato could take blame for drug war deaths to free Duterte from ICC. Ngayon ang tanong, sa tingin nyo ba, gagawin kaya yan ni Bato? Sige nga, sabihin nyo yung opinion nyo. Kabunyog Ana Alsaga, ano sa tingin nyo? Sabi ni Ana Alsaga, ngayon nga, nagtatago na si Bato eh. Oo nga naman Yan yung sinasabi ni Sereno. Ito yung medyo mahaba-haba niyang sinabi. Sabi ni Sereno, he can be a witness for if he is credible at maganda yung paliwanag niya. The former president will be free. If he loves the president so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Ano sa tingin niyo? Gagawin ba ni Bato yan? Gagawin kaya ni Bato yan? If he loves the president so much daw? Sabi ni Diana Calonia, no! No, hindi daw gagawin ni Bato yan. Kayo, anong opinion nyo? Sige nga, sa tingin nyo ba tatanggapin niya ni Bato? Parang siya na ang aako para lang malibre ang presidente. Kung mahal niya ang presidente, sabi ni Sereno. Si Alan Flores Maglasang. Ayan, makakalaya pala. Umamin ka na, Sir Bato. Yan. Pero sabi ni Nelly Villar, hindi, kasi nagtatago na nga si Bato. Ganon din kay Eleanor Halata. Kahit po amunin na Bato yan, maraming sinabi tungkol sa pagpatay niya. Malabo yung mangyari yan, sabi ni Tuts Giyab. Hindi, kasi sabi ni Ani Solatorio, Bato, ampaw na duwag pa. Malabo, sabi ni John Bundad. Kaya, ang mukhang si Freddy Agonoy, sabi niya, ngayon pa nga lang, nagtatago na eh. Matindi talaga, lahat halos ng viewers natin ang sabi, hindi aaminin ni Bato yan. Si Bato pa. Ngayon nga lang nagtatago niya, malayo pa daw sa sabaw ng pusit, sabi ni Elisa Cruz. Malabo yan, hindi kaya niyan mag-sacrifice, sabi ni Fidel Briones. Talagang kayo Pero di ba sabi ni Bato, kung kailangan niya raw magsakripisyo para lang makapiling niya na ang dating presidente, gagawin niya daw. Di ba may ganun siyang statement? Si Robin Padilla naman ang sabi, kung aarestuhin si Bato, isama niyo na ako. Di ba? Mga kabunyog, ganun sila eh. Ganun yung mga pangako nila sa isa't isa eh. Pero ang karamihan ng viewers natin, hindi. Sabi nila, hindi. Hindi mangyayari yan, attorney. Ayan. Hindi raw yan mangyayari. Wala kayong believe kay Bato eh. Talagang kayo ang tingin nyo, hindi magsasakripisyo ng ganyan si Bato. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog